Sa gitna ng mga naitatalang banta at kaso at mga balita nga po ng ASF sa ilang karatig nating bayan at dito nga sa Naga sir, yung isang barangay dito, meron ng threat din ng ASF. Ngayon sa inyo sir diyan sa Libmanan, ano ang kasalukuyang level o level ng kahandaan at protocol na ipinatutupad po ninyo diyan sa Libmanan Public Market para kaugnay nitong ASF, Sir Anton? Ngayon po, naghahanda kami nung last week pa, yung tatlong meat inspector namin po at yung nagbabantay ng mga slaughterhouse namin, ang pinaghahanda namin yung po may mga kaso sa ibang bayan. Sa Naga, sa Erega, ito po ay positive na may ASF, may kaso. Ngayon po, dito sa amin sa bayan ng Limanan, ang ginagawa po namin, yung coral building, yung inistakan ng mga baboy, nag-limit po kami. Isa na lang ang 15 hogs. Ngayon po, nag-limit na kami para halimbawa may isang kaso, maiwasan ang pagkahawaan. At yung ng baboy, bumibili yung mga meat dealer, hiningi po namin ng mga outgoing galing sa barangay na kung anong yun ang kuha namin ng mga meat inspector, yun ang advice namin sa every day na nag-advise kami sa mga nagpapakatay. Kaya hindi ngayon po ng outgoing certificate sa mga barangay. Yung una kong tanong sir yung kung itong Libmanan, hindi naman tayo sir kasali doon sa mga bayan na talagang may threat ng ASF. Sir Anton, tama po ano? Tama po. Okay. And sunod kong tanong, Sir Anton, paano po natin tinitiyak yung pinagmulan po o traceability ng mga baboy and karne ng baboy na din na pumapasok and binibenta po natin araw-araw sa palengke ng Libmanan, Sir Anton? Yung pong meat inspector ang nag-identify po ng mga baboy na pumapasok. Tatlo po ang meat inspector ng bayan ng Libmanan. Okay, yun. And dito, Sir Anton, if any lang, ano-ano pong mga dokumento o sertifikasyon? Halimbawa, National Meat Inspection Service, mga ganun, Veterinary Health Certificate, and even shipping permit, yung mahigpit po na hinahanap dyan po sa inyong market, sa mga biyahero and even meat vendors, bago sila makapagbenta, ano yung mga hinahanap nating documents, sir? Yung pong outgoing galing sa barangay captain, kada barangay na binibilihan ng mga baboy, meron pong hinihingi sa barangay para ma-identify po talaga kung saan galing barangay. Madali namin ma-locate ko. Halimbawa, galing sa barangay, dito sa isang barangay, automatic po ikukordon yung isang barangay. Kung mag-checkpoint po yan kung may kaya humingi kami ng outgoing certificate. Yun po ang pinakahakbang namin po para ma-identify namin kung saan barangay may kontaminado ng ASF. Okay. And dito, Sir Anton, kung sakali man, if ever lang, Sir Anton, na magkaroon po ng kumpirmado talagang kaso ng ASF sa isa po sa mga barangay natin sa loob mismo ng Libmanan o sa mismong palengke na, Sir Anton, ano po ang inyong mga emergency response plan, mga containment protocol para halimbawa sa slaughterhouse and even sa meat section, Sir Anton? Muna ng pagpapakatay sa aming slaughterhouse, yun ang kasama ang DA, ang mga municipal official, yun po, kasi nangyari na po last 5 years ago na nangyari ng ganun. Disinfect po yung aming slaughterhouse at coral building. Hindi na muna papasok. Kung talaga may nanutara na isang may sakit ng ASF,
Yun po ang unang hakbang na gagawin namin. Okay, yon, opo, yun. And dito, Sir Anton, ano, kung halimbawa pa may mga nakapuslit na karne mula sa isang red zone o may banta ng ASF and maibenta ito sa palengke, paano po natin ito, sir, matutukoy? Halimbawa ng inyong inspector at ano yung mabilisang aksyon na gagawin po sa mga nakumpiska nating karne and sa mismong stallholder, Sir Anton? Halimbawa po, may isang store. Sarado po yan. Sarado po yan. Pagkatapos, stop operation, stop ang store nila. Kasi po yan, matagal ini-examine ng MMIS, International Meat Inspection Service. Kasi matagal ang proseso po para ma-identify talaga kung may ASF ang isang baboy. May kaso dito sa Libmanan. Kaya, naingat po kami nagbabalitan ito. Minumonitor ko ang mga meat inspector na before katayin, may antemortem. Pagkatapos, after katayin, yung postmortem na. Ayun ang proseso po na para double red alert po dito sa amin. Katulad sa Nabanga, tumawag ako doon sa market supervisor. Ganun din ang ginagawa nila. Kasi meron doon isang barangay na sa Calabanga, meron na isang barangay na positive. Kaya tawag-tawag na lang po kami sa ibang bayan, nakikipag-coordinate po kami para kung paano maiwasan po yan makapasok dito sa amin sa bayan ng Liman. Opo. And ito pa, sir, isa pang magandang sitwasyon din. Sa kabilang banda, sir, sakaling magkaroon ng takot o panic buying o boycott yung mga mamimili at magdulot naman ito ng biglaang pagbagsak sa benta ng mga meat vendors, ano kaya, sir, yung plano ng market administration natin para magbigay linaw at tulong sa mga vendors natin ng karne, Sir Anton? Dati po, ang natulong na binibigay ng bayan ng Liman noong nakaraan, binibigay ng mga piglets po yan, yung mga magbababoy. May kuha naman po, may tulong ang Department of Agriculture in case na magkaroon ng ganyan. Kung sa loob ng palengke po, talaga pong ang operation po talaga, stop po yung operation na yan. Dahil magkakaroon ng disinfection sa mga ang National Meat Inspection Service. Yun po ang final na decision yan. Sila po ang kung sino pa talaga mag-i-stop o gagawin. Doon po kami laging nagkakangguni sa NMIS po. Paano po ba kayo, sir, nakikipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office and even sa Provincial Veterinary Office ng Libmanan, if ever, at sa lokal na PNP para sa paglalagay ng mga kailangang gamit like mga veterinary checkpoints sa labas, sa entrance and then sa exit ng ating market? Sir Anton? At dito po sa ngayon, kasi ang dalawa po ang magpa-finalize niyan, ang itong Department of Agriculture under ng Local Government Unit of Libmanan at ang mag-order sa amin talaga ang National Meat Inspection Service. Sa ngayon po, balita ko ang Milaor, meron ng checkpoint doon. Dito sa amin, so far wala pa naman pong nilalagay na mga checkpoint. Wala pa naman po. Nag-iingat lang kami dito, yung mga pumapasok, yun nga, yung mga dokumento, masusi namin po itong hinihingi ang mga dokumento papasok dito sa bayan ng Libmanan. At sa National Highway naman, yun na nga po, yung mga tracking na galing kung saan Sorsogon, Albay, na yung mga biyahero ng baboy, papunta ng Batangas. Meron na pong checkpoint at na may personnel ng NMIS po doon sa mga checkpoint ng Milaor, Ragay. Yun ang nakikipagbalita ako sa mga personnel ng Department of Agriculture. At tumatawag din sila sa National Meat Inspection Service sa Regional Office doon kay Sir Templo Nibo, yun ang Regional Director. Nagkikipag-coordinate po kung anong status ngayon sa kaso ng ASF.
Okay, okay po. And, dito sir ano, maisingit ko lang na katanungan. Dito kasi sir sa bayan ng Bula, sa Rinconada, may nakuha na mahigit 90 kilos ng hot meat. Yung hot meat sir. Diyan sa atin sa Libmanan sir, kumusta? Meron bang mga ganito? Wala naman o kumusta sir? Dito po nangyari yan ang tinatawag na hot meat. Automatic po pag hindi dumaan sa meat inspector, hindi na check yan, hindi dumaan sa slaughterhouse. Automatic hot meat po yan. Yan po ang identification ng mga hot meat. Kaya dito, nagdagdag po si Mayor ng 2 meat inspector para maiwasan ang hot meat. Kaya po, nangyari nung last 3 years, may mga hot meat. Ngayon po, dahil dinagdagan po nga namin ng meat inspector, naiwasan na po yan. Lahat, dalawa na po ang slaughterhouse namin sa bayan ng Limanan. Ang isa pong, dati po, one municipality, one slaughterhouse. Di po, naging dalawa kasi 75 barangay po ang bayan ng Limanan. Opo, yun. And dito sir ano, makumusta ko rin yung, slaughterhouse natin. Gaano kayo sir ka-istrikto sa slaughterhouse? Ano ba ang mga kailangan? Lahat ba ng mga, baboy, kinakatay dito o meron tayong hindi kinakatay sir para bilang pag-iingat na rin? And ano yung mga kailangan para, makapagpakatay ng, baboy dito sa slaughterhouse natin, Sir Anton? Lahat naman po kinakatay dito sa 2 slaughterhouse ng bayan ng Limanan. Pero sa palagay ko sa akin, ang katotohanan po, hindi maiwasan yung mga nasa malayong lugar kasi 75 barangay kami. Possible, mayroong mga illegal na yung sa backyard na nagkakatay. Yun po ang inaalam po namin kasi may mga meeting kami sa kapitan na maiwasan po ganun. Dalhin sa slaughterhouse para safe ang baboy, para safe naman ang mga consumer. Kaya po laging paalala po namin sa mga kada meeting ng mga barangay captain na huliin po nila at report sa amin yun. Opo, pero wala naman kayo sir ano, mga pagbabago sa mga protocol ninyo diyan sa ano, sa market? Especially ngayon, Sir Anton, yung dati pa rin, na mga pinatutupad dito sa market natin o meron tayong mga bago na ini-implement, Sir Anton? Yun lang po ang nagbago yung double red alert kami dito sa bago ipasok, bago katayin, inspection, and after katayin kasi ang katloob ng baboy, chine-check pa po yan ng meat inspector. Yun ang mahigpit po namin ngayon dahil yun ang order sa amin ng NMIS na mag-double red alert kami dito ngayon dahil maraming bayan ang may mga kaso ng ASF. Kaya maingat po kami dito. Sana naman walang magkaroon sa amin ng kaso dito sa bayan ng Libanan kasi po talagang magkakaroon kami ng checkpoint sa kada boundary ng bayan ng Libanan, yung katabi ng mga bayan. Okay po yun. And dito sir ano, mga remaining question na lang ito sir. Yung ano naman natin sir, yung mga sanitation and disinfection. Ano-ano yung mga hakbang natin din dun sir? Halimbawa, yung regular na paghuhugas ng meat stalls, kagamitan ng mga slaughterhouse. Ano yung mga hakbang natin sir na idinagdag ngayong may umiiral nga po na ASF sa dito sa Kamsuwer, sa ilang bahagi ng Kamsuwer? Ano yung mga hakbang natin sa sanitation, sa disinfection, mga ganoon, Sir Anton? Pero kaming utility worker dito after na tapos ng katay kasi po ang policy namin dito sa slaughterhouse namin dito from 1 AM to 6 PM lang po ang katay. After po yan, pag 6:30, disinfection na po yan, naglilinis po ang aming utility para maiwasan yung dumi. Kasi po alam niyo naman po, sabi ko na sa inyo nung nakaraan na interview, yung aming slaughterhouse talagang lumang-luma na. Kaya kahit pa paano, nag-iingat pa rin kami dahil ang facility namin talagang lumang-luma na. Kaya sabi ko ulit, lagi-lagi doon sa aming utility, ang taga-linis, na laging malinis kasi lalong-lalo na yung mga
baboy na after na binibiyak, na pag nilagay doon sa flooring na dapat malinis. Kasi dyan tayo magkakasakit. Yan ang binabantayan. Dito magagaling ang sakit pag hindi maayos ang slaughterhouse. Okay po 'yun. And ito sir, second to the last na lang na tanong sir, paano po ninyo binabantayan yung presyo ng karne ng baboy sa market po natin para maiwasan naman sir yung pambabarat sa mga local na hog raisers o mga tawag nito yung price gouging, yung pananamantala sa presyo sa mga mamimili habang may banta po ng ASF, sir? May mga nung last week nag-meeting si Mayor sa mga meat dealer, at magme-meeting pa rin kami baka next week yung mga hog raiser, yung nag-aalaga. Kasi nga maraming naanamantala na minsan ang presyo ng baboy 200 na lang. Kawawa naman yung nag-aalaga ng baboy. Kasi pag nagbenta sila 100 na lang, 120. Kaya nag-a-advise kami, nagpa-meeting kami na sana 230. Para naman yung 230 o hanggang 250 ang price, huwag nang bumaba doon sa 230 para yun namang magbibenta yung taga-alaga, yung hog raiser, na at least 140, 130 naman ang binta nila. Kasi nakukompute namin parang bang ang per head ng baboy, ang dilin siya na nag-aalaga, mga 900, 1,000 lang. Kawawa naman. Kaya po, gagawa si Mayor siguro ngayong September ng executive order na magkaroon ng magandang MOA, yung magbababoy at yung meat dealer sa bayan ng Libmanan para at least parehas po. Fair ang kumikita rin yung meat dealer, kumikita rin yung nag-aalaga. Kaya po, pinag-aaralan po namin na huwag naman malugi yung nag-aalaga kasi kawawa naman po. At yung presyo, yung marami nagsasamantala sa presyo. Opo, iyon. Ano pa sir yung ibang mga hamon ninyo o hamon sa inyo o problema na naidudulot nitong ASF na ito sir? Pagka, yun nga po, kung halimbawa lang naman sir, lumala yung kasong ito sa ating bayan, Sir Anton. Ang unang-una po, ang hamon sa akin na malaking problema ko dito, yung facility namin sa aming slaughterhouse. Napakaluma ng building, hanggang yun po, panay naman ang request ko, hindi pa nagagawa ng paraan. Hindi katulad ng ibang mga bayan na single category na ang mga kanilang slaughterhouse building. Kaya dito po talaga naiwanan ng libanan. Kaya pero inaasik siya naman po na kasi ililipat po kasi ang slaughterhouse naman sa totoo lang violation na po yan sa NMIS saka sa Environmental Management Bureau na dapat 200 meters from market ang slaughterhouse. Kaya po ito ang priority namin dito sa bayan ng Libmanan na mailipat ang slaughterhouse at magkaroon ng single A, magandang modernized building ng slaughterhouse. Iyon po ang talagang nagpapasakit ng ulo ko dahil pag crowded na po talaga ang katayan namin o slaughterhouse dito sa amin ng Libmanan. Crowded po. Totoo po yun. Okay po, iyon. So sana ma-overcome natin yan, ano sir? Pero ito sir, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang sir yung ating mensahe na maiiwan and even payo sa mga mamimili sa Libmanan Public Market, sa mga vendor natin, mga meat vendors, para matiyak talaga pong ligtas yung mga baboy na binibenta and bibilhin po ng mga mamimili natin dyan po sa ating market sa Libmanan. Sir Anton. Sa lahat pong namimili o mga consumer dito sa palengke ng bayan ng Libmanan, kung mayroon po kayong nakitang na kahinala sa bilibili niyong karne, mag-report agad po sa amin sa aming opisina sa loob ng market, public market na mayroon kang opisina ng market para hindi na lumala. Maiwasan po kung
magkaroon pa may iwasan po ang magkaroon ng maraming problema sa kaso ng ASF. At yun na naman po mga sa mga kasi po yung pong nagkakatay, yung mga butcher namin doon sa bayan ng Limanan, kung nakikinig po kayo, mag-report din kaagad kayo at alam namin na kayo din ang naghahanap buhay para yung hanap buhay nyo dire-diretso. Mag-report kaagad sa amin. Kaya alam namin na kayo yung mga butcher, kayo rin naghahanap sa mga barangay para kayo inutosan ng mga meat dealer na kung magkaroon kayo ng mga suspicious na may pantalang katawan, i-report sa meat inspector. Huwag nang ipasok sa coral building o ipakatay. At ito po ay gagawa ng action kagad, hindi na makapanghawa. At ito ay dapat ibaon sa lupa bago ibaon. Lagyan ng cryolina para hindi na makuha ng ibang tao pakabaon. Yun po ang ginagawa namin. Kaya po nakikiusap ulit ko sa inyo ng mga lahat ng tao na involved sa pagkatay ng karne, pagkatay ng baboy at pagtinda sa negosyo lahat ng baboy. Nakikiusap po ako sa inyo lahat na i-report guard sa amin para hindi na dumami, hindi na lumala ang problema sa bayan ng Limanan. Yan lang po. Salamat po sa nakikinig sa Boom Radio.